Lumapit si Mika sa alahero at sinimulang pagmasdan ng mga bracelet. Hindi para sa gintot sa halaga, kundi para sa kahulugan na unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Jacob. May pag-asa bang damdamin niya? Posible kayang nahulog na din si Jacob sa kanya? Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang makikinang na koleksyon ng alahero. Mga pulseras na yari sa ginto, white gold, may nukit na disenyo, at may maliliit na bato. Si Jacob ay tahimik na nakamasid lamang. Hindi siya makapili, bagamat ang mga matay gumagalaw sa bawat alahas. Ang isip ay wala doon. Nang biglang nagsalita si Jacob, "Pili tayo ng couple bracelet." Nagangat siya ng tingin, bahagyang nagulat. "Couple bracelet? Ikaw ang bahala. Di ba mag-asawa tayo? Ayoko magsusot ka na hindi galing sa akin." Hindi niya alam kung magbibirong totoo o naglalambing lang si Jacob, pero may kakaiba sa titig nito ngayon. Maganda nga yon, para kapag wala ang isa, mapapatingin tayo sa bracelet at maalala natin ang isa't isa. Sang-ayon niya. Ganun na nga, at kahit may ibang nag-aalok ng bracelet, tatanggihan mo kaagad. Napatingin siya sa binata, hawak na isang pares ng leather and gold bracelet. Isa may maliit na letrang J, at ang isa ay may G sa clasp. Pinikit niyang mga mata sandali. Mainam kung hindi siya mapapakitaan ng kabutihan ni Jacob. Mas madali ang lumayo. Niyaya pa siyang magpahangin sa labas ni Jacob. Payapang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at tanging pagaspas ng dahon at huni ng kuliglig ang madidinig. Sa ilalim ng madilim na kalangitan at makislap na mga bituin, naglalakad sila, magkasabay at magkahawak ang mga kamay. Kumikinang sa ilalim ng buwan ang suot nilang couple bracelet. "Jacob, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakaramdam ng ganito. Katahimikang hindi nakakabingi. Alam mo yon? Payapang puso. Ngunit hindi ang isipan. Hindi na lamang niya tinuloy ang huling pangungusap. Dati kapag sinasabing tahimik ang iniisip ko, walang ingay. Pero ngayon iba, payapa kasi, buo. Buo ang pakiramdam ko. I can't explain. Basta that's how I feel." Anang binatang humigpit ang hawak sa kamay niya. Nakangiti siya pero may kirot sa mata. Bumuntong hininga siya at napatingin sa bracelet sa kanyang pulso. "May mga pangarap ka pa ba, Jacob? Yung hindi para sa negosyo, hindi para sa pamilya, yung sayo lang." Saglit na tumigil sa paglalakad, tumingin sa malayo ang binata. "Dati pangarap kong mamalagi sa Cabral Farm, kasamang bubuuin kong pamilya. Pero alam mo naman, hindi ako matatahimik habang hindi nagbabayad ang pumatay sa mommy ko. Pero magagawa mo pa rin naman kapag nahuli ng kriminal." Saglit silang natahimik. Umupo siya sa bakal ng upuan sa ilalim ng punong kahoy. Sumunod si Jacob, naupo sa tabi niya. "Yes, gusto ko ng mahuling kriminal para magawa ko na talagang gusto ko. Ikaw, ano pangarap mo?" "Ako naman gusto kong matagpuan yung tinatawag nilang may place under the sun. Gusto kong malaman kung saan talaga ako nababagay. Sa pamilya ko. Hindi ako paborito ko hindi si Gianna. Hindi ako anak ni Tatay Raimundo. Sa mundo ko, parang palaging may kulang. Parang palaging hindi ako sapat. Parehas pala tayong may hinahanap. Pero kapag kasama kita, kahit sandali, parang wala na akong hinahanap pa." Hindi kaagad nakasagot si Jacob. Hinawakan itong kamay niya at dinala sa labi. "Baka naman you belong with me." Anitong may halong tawa kaya tsak niyang nagbibiro lamang ito. Nanahimik siya, ngunit sa katahimikang yon, ramdam niyang pagkalma ng puso niyang matagal nang magulo. Hindi niya alam kung saan sila patungo, pero isang bagay ang sigurado, mahal niya si Jacob. Kinabukasan, masarap ang almusal. Freshly brewed coffee, itlog na maalat na may kamatis, sinangag, tapa at hot chocolate. Ngunit higit sa lahat, may isa pang bagay na mas mainit pa sa kape at tsokolate. Ang lambing ni Jacob kay Mika. Sa mahabang mesa nakaupo sila sa tabi ng isa't isa. Tahimik siyang nagsasandok ng kanin sa plato. Pero paminsan-minsan ay hindi maiwasang ngumiti habang kinukulit siya ni Jacob at may binubulong. "Kumain ka na, aking Rina?" Nakangiting sabi nito habang inaabot ang gulay sa kanya. Napatras siya sa kinuupuan, kunwaring napapailing, pero halatang hindi na may tatago ang kilig. "Hay, kayong dalawa, parang bagong kasal araw-araw." "Naiinggit tuloy ako, ganyan na ganyan kami ng minamahal kong si Samuel. Noong nabubuhay pa," ani Lola Mila. Nagtawanan sila. Habang abalang iba sa pagkain, tumayo si Jacob at hinila siya mula sa upuan. May dala itong fresh fruits at tinapay.
Halika nga Mika, sa garden tayo kumain. Bakit parang ang sweet mong bigla? Ani ang sumunod kay Jacob. Wala lang, gusto ko lang. Pwede naman hindi ba? Magkasabay silang naglalakad sa gilid ng mga halamang namumulaklak. Tila slow motion ang lahat. Ang ihip ng hangin, ang galaw ng mga damo at ang bawat sulyap niya kay Jacob. Ganun yata ang mundo ng mga hibang sa pag-ibig. Mas lalo siyang napangiti. Alam mo ba, kung dati may araw na ayaw kong umuwi, gusto kong hanapin lang ang pumatay sa mommy ko. Ngayon iba na. Excited na ako umuwi. Bakit? Dahil alam kong nandito ka. Hindi siya nakakibo. Hindi niya kailanman inasahan na magiging ganito sila kalapit ni Jacob. Tila sila lang dalawang tao sa mundo. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, hindi may tatanggi ang lihim niyang tinatago na sa bawat lambing ni Jacob ay lalo lamang siyang gustong itago at talikuran. Si Jacob ay nasa bathroom, naliligo, habang si Mika ay nasa kama, hawak ang phone. Ang mga daliri walang tigil sa pag-scroll. Hindi siya mapakali, ang puso niya ay mabigat at ramdam niyang malamig na pawis sa kanyang noo. Isang notification ang pumasok mula sa kapatiran mob. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Final directive, target confirmed, Jacob Cabral. The plan will be sent as soon as possible. Hindi siya makagalaw. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot, guilt o pag-alala para kay Jacob. Pinagpawisan ng palad ni Mika. Nanginginig ang kamay. Napatingin siya sa pintuan ng bathroom. Naririnig niyang lagaslas ng tubig. Si Jacob walang kaalam-alam at lubos ang tiwala sa kanya. Nagsisikip ang kanyang dibdib. Sinara niya kagad ang message app at mabilis itinago ang phone sa ilalim ng unan. Pero ang dagundong ng kanyang dibdib ay hindi kayang itago. Pilit niyang pinapakalmang sarili. Paglabas ni Jacob, bagong paligo. May tuwalya pa sa leeg, kagatong napatingin sa kanya. Tahimik ang misis ko ha. Miss mo na ako kagad. Nagtataka lang ako, bakit bigla kang bumait sa akin? Kung hindi kita kilala, iisipin ko nagkakagusto ka na sa akin. Napakunot ang noo ng binata at nilapitan siya. Anong klaseng tanong yan? Umupo si Jacob sa tabi niya, saka hinaplos ang pisngi niya. Ramdam niyang pagmamahal nito kahit na walang sinasabi. Gusto kita, Mika. Ha? Hindi siya makapaniwala. Kung may gumugulo sa'yo, sabihin mo lang. Kahit na ano pa yan. Nakahanda akong tumulong. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. At sa sandaling yon, habang nakatitig siya sa mga mata ni Jacob na puno ng pagtitiwala at malasakit, isa lang ang sigurado siya. Hindi niya kayang hayaang mapahamak ang lalaking minamahal. Natutulog na si Jacob, nagkulong sa loob ng banyo si Mika, dala niyang phone na nakatago sa kanyang mga gamit. Maingat niyang pinihit ang volume at nilagay ang earpiece sa tenga. Pinindot niyang numero, tila ilang segundong walang sagot hanggang sa may sumagot sa kabilang linya. Alyssa, Annie Lance. Bahagya siyang napapikit. Ngayon lang niya ulit siya tinawag na pangalang yon. Sa boses ni Lance, halatang gulat at kabang nararamdaman. Secure ang line. Wala akong ganong oras. May importante ako sasabihin. Akala ko tumigil ka na sa pagiging informante. Malaki ang partisipasyon mo para sa mga kaso ng kapatiran mob. Bakit ka tumawag? Dahil may planong kapatiran. Target si Jacob Cabral. May directive. Elimination before end of the month. Save him at all cost. Confirm to? Sigurado ka, Alyssa? Anitong puno ng pag-aalala ang boses. Galing mismo sa itaas ang mensahe. 2 hitman ang binayaran. Mula kay Don Maximo Utos. Kailan ba ako nagbigay ng maling impormasyon? Bakit mo kami sinasabihan? Anong habol mo rito? Hindi ako papayag na may inosenteng madadamay para lang pagtakpan ang kaso ng isang kriminal. Alyssa, alam mong hindi biro to. Kung malaman nilang ikaw ang informante, malalagay ka sa panganib. Alam ko ang kapalit. Basta may impormasyon ipapadala ko sa'yo. Basta siguraduhin mong walang masasaktan, lalo na sa Cabral. Teka, bakit bigla ka naging concern kay Cabral? Huwag ka na masyadong matanong pa. Kailangan siya ng bayan natin. Alam mo kung gaano siya kagaling. Okay, I'll set up protection protocols. Magbibigay ako ng dummy movement. Huwag kang magkakamaling mawalan ng tiwala sa akin. You're not alone in this time. Tutulong ang kapulisan kapag kinailangan mo at handa ka nang magpakilala sa amin. Malaking ambag mo sa mga nahuling iligal na gawain ng kapatiran mob. Salamat, Detective Lance. Salamat sa paniniwala. Stay safe, Alyssa.
Binaba ni Mika ang tawag. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang sinuksok pabalik ang phone sa ilalim ng mga damit. Sa salamin ng banyo, nakita niyang sarili. Ibang-iba na siya simula nang makilala si Jacob. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa screen ng phone na nagbibigay liwanag sa mukha ni Mika. Kanina pa siyang tulalang nakaupo sa sahig ng banyo habang ang buong bahay ay tahimik. Si Jacob mahimbing sa kama. Ngunit siya'y gising, balisa at matindi ang takot. Pumasok ang isang secured message, ngunit pamilyar ang encryption. Galing to mismo sa inner circle ng kapatiran mob. Target, Jacob Cabral. Date, Friday. 6 a.m. Location, going home to Cabral Mansion. Method, close range execution. Suppressed weapons, no witnesses. Nalaki ang mata niya. Nanginginig ang kanyang kamay na humawak sa telepono. Ang titig niya sa mga salitang close range execution at no witnesses ay tila pumipiga sa kanyang dibdib. Si Jacob ay papatayin at ang utos na yon, siya mismong inaasahang magpahintulot. Napakapit siya sa dibdib. Pilit nilulunok ang laway na tila may kasamang lason. Lumabas siya ng kwarto. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung kanino unang lalapit. Kay Lance ba o kay Jacob mismo? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi siya papayag na may sa katuparan ang krimen. May pawis sa noon niya habang pinipindot ang numero ni Lance. Kumakabog ang dibdib niya. Dala ng takot at desisyong wala ng balikan. Sa kabilang linya, nasa opisina si Lance na nasa harap ng mga surveillance monitors. Tumunog ang secure line. Eliza, bakit napatawag ka ulit? May detalye ng planong patayin si Jacob Cabral. Biyernes, 6:00 ng hapon. Habang pauwi sa mansyon, tatambangan siya ng 2 asset. Anong klaseng operasyon to? Anong target plan? Close range execution. Babariling siya. Walang witness, walang mintis. Paano mo nakuha ang info na yan, Eliza? That's beyond your rock. Anong kapalit niyan? Anitong tumayot naglakad-lakad. Hindi na mahalaga. Iligtas mo si Cabral. Hindi siya pwedeng mamatay. Bakit mo pinoprotektahan si Jacob Cabral? Alam mo bang target din siya ng ibang grupo? Masyadong matuwid at lahat binabangga. Lance, kailangan ng bayan ng isang kagaya ni Cabral. Kapag napatay siya, malulusaw ang mga kaso niyo laban sa malalaking sindikato. Who are you really, Eliza? Akong natatakot para sa'yo. Darating ang araw na magkakilala din tayo, Detective Lance. Aabangan kong araw na makikilala kong pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Magpapadala ko ng mga tauhan. Maglalagay kami ng covered protection sa biyahe ni Jacob simula bukas. Silent ops. Walang makakaalam. Binaba niyang tawag, nangangatog ang kamay. Ngunit buo ang pasya. Wala nang atrasan. Sa likod ng lahat ng pagpapanggap ay ang totoo niyang misyon. Bantayan at protektahan si Jacob. Kahit mantalang paghahanap niya sa ama o kahit na malagay ang buhay niya sa panganib. Dumating ng kinatatakutan niya, ang mabaliw sa pag-ibig. Nasa harap ng laptop si Jacob, lumapit si Lance. May inabot itong tablet na naglalaman ng ulat mula kay Eliza. Jacob, nagbabalik si Eliza. May bagong intel siya. Assassination attempt laban sa'yo. Biyernes, 6:00. 2 assassin, pawang mga veterano, hindi pumapalya. Nakuyom ang kamao pero hindi nagpahalata ng takot. Ano pang sabi ni Eliza? Magbibigay pa daw siya ng detalye kapag may bagong impormasyon. Matagal ko nang gustong makilala si Eliza. Malaki ang pasasalamat ng kapulisan sa kanya. Ang nakakapagtaka lang, matindi ang bili niya na protektahan ka. Hindi kaya isa sa mga admirers mo yan sa kapulisan? Si Demi, Cindy, Ella? Anitong naglitanya ng mga pangalan ng babaeng kasama sa serbisyo. Bro, imposibleng isa sa kanila si Eliza. Well, one day, I know makikilala din natin siya. Wala pa siyang impormasyong pumalpak. Totoo yan, kaya interesado din ako na makita siya. Anyway, magpapasok ako ng 2 covert operatives sa mansyon nyo at convoy sa kotse mo. Silent protocol. Hindi malalaman ng mga tao sa paligid mo. Ayoko mabahalang pamilya ko. Hindi na nila dapat malaman ang banta sa buhay ko. Copy that. Mas mainam din na magbakasyon na muna ng buong pamilya mo hanggat hindi pa tayo sigurado sa kaligtasan mo. Pati ang asawa mo, delikadong sitwasyon. Hindi kailangan. Masama ang kutob ko sa babaeng yon. Ibig mong sabihin, iniisip mong kasabwat si Mika ng kapatiran mob. Tumayo si Jacob, tumingin sa malayo habang nagsasalita. Hindi lang basta kasabwat. Posibleng siyang susi sa lahat ng ito.
Pwede natin siyang gawing pain hanggang mahuling leader ng kapatiran mob. Pero anong basihan mo? Hindi ba kailangan mag-imbestiga na munang mabuti? Gusto ko maniwala na hindi siya kasali. Gusto ko maniwala na yung lambing niya totoo. Pero kung totoong mahal niya ako, bakit hindi siya nagsasabi ng buong katotohanan? Bakit hinayaan niyang manakaw ang mga ebidensyang pinaghirapan ko? Pero malinis ang ginawang pagnanakaw, walang naiiwang bakas. Walang nagtuturong kasama siya. Walang makakapasok sa Cabral Mansion na walang security code kahit gaano kagaling ang magnanakaw. Inside job at sino pa bang outsider sa pamilya? Ang black bracelet, isang palatandaan na miyembro siya ng kapatiran mob. Bakit hindi mo siya ipakulong kung sigurado kang kasabot siya? Hindi pa, magagamit pa natin siya. Akala ko nahulog ka na sa asawa mo. Hindi ako nahulog sa kanya. Hindi ko kayang mahulog sa isang taong hindi ko lubos na kilala. Hindi ko kayang magmahal sa taong may dalang kapahamakan sa pamilya ko. Isang taong mas mahalagang misyon kaysa sa damdamin. I won't fall for her. Pamela is the one for me. Akala ko talaga in love ka na kay Mika. Kapag kasama mo siya para kang ibang tao. But anyway, guard your heart and we will guard you. Biro ni Lance. There's no way I fall for her. I just needed the lie. Pero hindi ako tanga, Lance. Alam kong ginagamit niya lang ako para sa isang misyon. Sana tama lahat ng hinala mo. Kung mali ako, akong unang hihingi ng tawad. Pero kung tama ako, mabubulok siya sa bilangguan. Ani ang nagtagis ang bagang. Sinamantala ni Mika ang pag-alis ni Jacob. Makikipagkita siya kay Ryder sa isang tagong cafe. Nakaupo siya sa pinakadulong mesa. Dumating si Ryder. Nakasakay sa motorsiklo tagad nitong bumaba. Lumapit ang binata. Hawak ang ilang envelope. Musta? Bungad itong nakangiti sa kanya. Gusto ko nang kumawala sa kapatiran mob. Tulungan mo ko. Diretsang sabi niya. Bakit? Dahil ba sa lalaking yun? Si Jacob Cabral? Alam mo kalaban siya. At yung soft copy at vault content, nakarating na sa itaas ang kabayanihan mo. Isang huling hakbang na lang, tapos ng mission mo. Huminga siya ng malalim, napahawak siya sa kamay nitong nasa ibabaw ng mesa. Hindi ko papayagang mapahamak si Jacob. Mika, kakalimutan mong paghahanap sa daddy mo para sa isang bagong kilala mo lang. Malapit mo nang makaharap ang mga pinuno ng kapatiran mob at isa sa kanila ang tatay mo. Anitong nagdilimang anyo. Mabuting tao si Jacob. Hindi dapat masayang ang buhay niya dahil lang sa pinoproteksyonan nating kriminal. Naglakad palapit ang lalaki. Halos magkadikit ang mga mukha nila. Hinawakan itong dalawang pisngi niya. Anong balak mo? Ibunyag kami? Ilaglag ang buong kapatiran? Sabihin mo nga, mahal mo na ba si Jacob Cabral? Oo, hindi ko sinasadya kaso nahulog ako. Tanga! Hindi ka basta-basta makakaalis sa kapatiran. Mahirap pumasok pero mas mahirap lumabas. At dahil dyan, pipili ka ngayon. Kakalimutan mo si Cabral at itutuloy ang plano o isusunod ka sa listahan. Anitong umiiling at nakatawa ng mapait. Kung kailangan kong tumakbo habang buhay, gagawin ko pero hindi ko hayaang mapahamak si Jacob. Tumahimik si Ryder, tinitigan siya. Bago ngumisi ng malamig. Mika, hindi ka na makakatakas. At kung ako sa'yo, magdasal ka na lang ng mataimtim. Pero bibigyan kita ng ilang araw pa, pag-isipan mong mabuti. Anitong hawak ang kanyang kamay. Tumalikod si Ryder at sumakay muli sa motor. Habang papalayo ang ingay ng makina, natiling nakatayo siya. Nanginginig ang kanyang kamlamnan, ngunit pinipilit na maging matatag. Panahon na, wala nang atrasan. Hindi ko alam kung saan ito hahantong pero ngayon, pipiliin kong tama. Pipiliin ko si Jacob. Aniya sa sarili. Sa loob ng isang itim na SUV na nakapark hindi kalayuan sa cafe, tahimik na nakamasid sina Jacob at Lance. May hawak na binocular si Jacob habang si Lance ay hawak ang baril na nakasukbit sa tagiliran. Nag-uusap si Mika at Ryder. Sinabi ko na nga ba't magkasabwat sila? Aniyang nagpipigil ng emosyon habang nakatingin sa binocular at kitang galaw ng dalawa. Pero hindi natin nadidinig ang usapan nila. Wala nang ibang dahilan para makipagkita siya sa miyembro ng sindikatong gusto kong burahin sa mundo. Kitang-kita niyang paglapit ni Ryder kay Mika at ang paghawak nito sa pisngit kamay ng dalaga. Kumukulo ang dugo niya. Naikuyom niyang dalawang kamay. Pinigil niyang sariling sumugod. Hindi pa ito ang tamang panahon.